Okay, tayo po tayong lahat. At tayo po muna yung mag-pray. Then we will proceed immediately. Okay? Let us pray. Father, salamat po sa kabutihan nyo sa bawat isa. Salamat sa provision nyo po sa bawat families. Sa strength, wisdom din, maging sa mga students namin na balik eskwela. Dalayan ko po, Panginoon, ang patuloy nyo po, yung pananampalataya po namin, patuloy nyo pong dagdagan para po hindi po kami malamon ng sanlibutan. Nawa po, Panginoon, sa amin po pagpapatuloy, mas lalo ka po namin nakikilala at mas lalo yung buhay po namin nagiging dedicated po para po sa inyong gawain. Salamat ngayong gabi sa pagkakataon na makapag-aral muli ng inyong salita sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. So this evening, we are on Acts 17 na po sa ating pag-aaral. But before we go there, I will let you view again our map. Okay? So yung mapa natin ng second missionary journey. So if you could remember, nandito si Paul sa Berea sa Thessalonica at siya ay inuusig, mga kapatid, ng mga Hudyo. Alright? So, mapapag-aralan natin ngayong gabi sa Acts 17 kung paano si Paul pumunta na dyan sa Athens. Yan o. Nag-sail na siya papunta doon. Okay? Papunta na siya doon sa Athens. That is a place na kahit po ngayon naman yung mga lugar na yun, pwede natin mapuntahan kung may pera. So, pwede siyang puntahan kasi nasa Turkey naman to. Tapos dyan, Italy at yung Greece, yan, yung mga lugar na yan ay totoong bansa yan. So hanggang ngayon, pwede mo siyang puntahan. Yun lang ang problema, budget. Okay? Okay. But we will resume our study now in chapter 17 na po tayo, mga kapatid. Okay. So in chapter 17 ng Book of Acts, chapter 17 ng Book of Acts, okay, verse number 1. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica where was a synagogue of the Jews. Okay, so nandito po tayo, mga kapatid, nasa Thessalonica pa lang siya. Yung pinakita ko kanina sa mapa, so nasa upper part pa ng map. Now, nung nandoon sila sa Thessalonica, Paul, mga kapatid, Paul, as his manner was, in verse number 2, saan siya nagpunta? Doon sa synagogue. Okay? So, kagaya po ng sinasabi ko po sa inyo, yung, kung masasabi natin sa modern term natin, strategy ni Paul sa pagbabahagi ng gospel, ang inuuna niya, pagpupunta siya sa isang bayan, kung may synagogue, doon muna siya. Doon muna siya. So, a synagogue, kung hanggang ngayon po, if you are not aware, parang ganito lang, church siya ng mga Jew. So, it's a place where they gather, where they study. So, yun yung lugar na yun. Now, una niya pong pinupuntahan yung mga synagogue. Why? Kasi yung mga Jew, yun yung ministry niya to the Jew first Nung si Paul ay nasa Book of Acts. Tama. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. To the Jew first, and also to the Greek. So during the Book of Acts, Paul's manner was, kung meron dyan sa isang lugar na Jew, una niya yung pagsasabihan ng gospel. Yun yung unahin niya. Okay? Kasi, ang advantage niya naman doon, on a biblical o practical level, mga kapatid, hindi mo na kukumbinsihin yun tungkol sa tunay na Diyos. Kilala nila ang tunay na Diyos. Ang hindi lang nila ay na-acknowledge yung anak ng Diyos. Ang mga hintil, on the other hand, marami ka pang pagtuturo na kailangan gawin. Bakit? Hindi pa nila kilala ang tunay na Diyos. Ang daming Diyos-Diyosan ng mga yon. Okay? May difficulty. Okay po? Tama po ba? So, kaya mabawasan natin dito. And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days, reasoned with them out of the Scriptures. So, remember that, mga kapatid, sa pagngangaral natin ng salita ng Diyos, sa pag-share natin ng gospel, always, ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan, nasa ebanghelyo, nasa salita niya. Okay? Hindi sa galing din natin mag-persuade. Though, mga kapatid, meron din kinalaman kung gaano mo kaalam ang salita ng Diyos sa pagbabahagi. Siyempre, kung ang babahagi na natin ay
aral, may doktrina. Okay? At siya ay nagsisimba na sa ibang simbahan. Pag sineran mo, ay nagsisimba kami minsan yung iba sa atin. Ay ganun po ba? God bless. Hindi mo na itutuloy eh. Bakit? Ibig sabihin mo, ligtas na yung tao na yun dahil na nagsisimba siya? Hindi ganun ang kaligtasan. Tama po ba? Kaligtasan ay pagsampalataya sa ginawa ni Kristo. At kung ang tao ay nagtitiwala sa kanyang sarili, hindi siya ligtas. Kung nagtitiwala sa kanyang gawa, hindi siya ligtas. Ang kailangan, maniwala siya sa ginawa ni Kristo. Tingnan niyo po, verse number 3. Opening and alleging that Christ must needs have suffered. So, ano ang tinuturo ni Paul out of the scriptures? Na si Kristo ay kailangan munang maghirap and risen again from the dead. And that this Jesus whom I preach unto you is Christ. So that is his preaching. Pinuprove ni Paul out of the scripture. And by the way, when we say out of the scripture, nakita niyo po yung term na yon? Out of the scripture? Saan tumutukoy yun? Sa Bible, preacher. Yes, sa Bible. Pero what part? Diyan po kayo? Old Testament. Bakit? Wala pa naman yung mga sulat ni Paul noong time na yan eh. Nandiyan po kayo? So the way na i-prove ni Paul si Jesus Christ sa kanila sa mga Jew, out of the scriptures din. Kaya niya talaga yun. Kay Isaiah, sa Genesis, sa Exodus, other parts of the prophets, he could prove that Jesus is the Christ doon sa mga talata po na yon sa Lumang Tipan. Kaya po mga kapatid, sa ating pag-aaral, we do not diminish yung importance ng Old Testament. Bakit? Kasi nandiyan yung prophecy about Jesus Christ. So we use that in our conversation, sa ating pangangaral ng Ebanghelyo, ginagamit natin yun. And Paul, during this time, Book of Acts chapter 17, wala pa yung New Testament niya na buo. Matthew to Revelation, wala pa. Nasa Acts ka pa lang eh. Mostly na isulat nila yung kanilang mga writings. Si Paul, di ba, meron siya mga after Book of Acts. Ephesians, Philippians, Colossians, after the Book of Acts yan mga sinulat. Okay? At yung mga ibang sulat ng mga apostoles. So during this time, the scriptures are most likely, mga kapatid, Old Testament scripture. Pero papaano mo ituturo yung gospel using the Old Testament? Yung revelation na yung namatay si Kristo, inilibing sa ikatlong araw na buhay na magmuli, ay ang kaligtasan sa ating panahon. Kay Paul binigay. Tama po ba? Tama po ba? Kay Paul yun binigay, revelation yun ng Diyos eh. Tama? Pero yung content na si Kristo mamamatay, na si Kristo ililibing, na si Kristo mabubuhay na magmuli, nasa Old Testament naman yun eh. Hindi nga lang sa gospel. Nakukuha niyo po? Hindi lang siya gospel. Pero tayo, knowing now that it is the gospel, we could present Christ, who He is, sino siya, at anong ginawa niya para maligtas tayo. So we could also use the Old Testament in that regard. Okay po? So walang masama na gumamit ng Lumang Tipan. Basta alam mo gamitin. Ang pinag-iingat lang, baka sumabit. Kasi baka maging under the law. So yun yung pinag-iingat lang po tayo, ha? So, pero si Paul, out of the scripture, anong gamit niya? Siyempre, pasok siya sa synagogues. Okay, ganito po yun ha. Pagbasa niya sa synagogues, nagbabasayan sila ng scripture. At ang scripture doon, Old Testament canon. So, babasayan sila sa Isaiah. Tapos, di ba, sasabihin ng kung sino nagli-lead. Sinong may word of exhortation sa inyo? Stand up. Pero si Paul, chance niya na yun. Tatayo na siya. O, pero ano yung scripture na pinag-uusapan nila? Old Testament. Okay po? Nakakasunod po tayo? Okay. Now, so, yung verse 2 to 3 na yan, this goes hand in hand with our current study on the book of John. Bakit? The Jews needed to believe on His name. Tama? John 1:12. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Tama? So, kailangan ng mga Hudyo maniwala sa pangalan ni Kristo and must confess Him as Lord. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Jewish yun eh. Okay? Sa Hudyo yun eh.
Now, kung gagawin mo yon practically, sabi, ay hindi, para din yan sa mga Gentiles. Okay, anong i-confess? Sins o Lord Jesus? That if thou shalt confess the Lord Jesus. May kausap kami niyan sa Mindanao, doon kila Pastor Flor, yung pastor doon, naku, pinipilit niya talaga, kahit Bisaya yun, nakakaintindi lang, nakasabot tayo ng mga ano lang, gamay lang ba? So, pinipilit niya na yung confess, may kasalanan talagang i-confess. So, kami naman, ni Pastor Randy, hindi i-confess dyan, Panginoong Jesus, Lord Jesus ang liwanag That if thou shalt confess with thy mouth, the Lord Jesus. Hindi siya talaga maniwala. So, isang araw lang siya nag-attend, bukas wala na siya. Di na siya nagpaalam kahit kay Pastor Flor. But ang point natin mga kapatid, dito, pang-Hudyo kasi yon, so they need to confess with their mouth. Kaya, pagdating mo sa Acts 17, yung ating pinag-uusapan, pinuprove niya sa kanila na Jesus is the Christ at kapag mag-confess sila mga kapatid, believer na sila. Okay? Ni Jesus Christ. Kasi pinuprove na nag-believe na sila sa heart nila. Okay? Pero delikado yun para sa isang Hudyo. To confess Jesus as Lord. During that time, persecution agad yun. Pero yun yung truth Tama? So yun yung truth. Kailangan nilang paniwalaan. Okay. So, in verse number 4, and some of them believed and consorted with Paul and Silas and of the devout Greeks and a great multitude and of the chief women not a few. So mga kapatid, there's nothing wrong with a lot of crowds. Nandiyan po tayo? Wala pong mali kung maraming tao. So, gusto nga natin yun Kung maraming makikinig sa atin, mas gusto natin. Tama? There's nothing wrong with a lot of crowd. Kasi dito sa verse number 4, may kita natin, marami pong naniwala. And of the devout Greeks, a great multitude. Wow! Diba? So, it is our desire kung tayo makapag-invite, kung tayo merong mga maakay pa natin sila sa Panginoon, mga kapatid, and we are given opportunity to minister unto them, hindi natin tatanggihan. Great multitude yun kailangan nila yung truth. Tama? But as you go along, kapag talagang ganun, may suffering na, may paghihirap na, may mga pinagdaraanan na, yun unti-unti nalalagas, di ba? Pero there's nothing wrong. May mga churches na malalaki, may mga church na maliliit. It's still the church of God kung tinuturo nila yung katotohanan. So wala naman yan sa bilang. Pero ang inaano lang natin, pinipreach lang natin, hindi porket madami, mali na agad. Okay? Ay, ang dami nila. Siguro mga kulto na yan. Ganon agad No? Pero hindi po. So actually, if God allowed it, I would like to preach to more people and train more men in the ministry. So yun yung desire natin, mga kapatid. But what we have now should be our priority. Tayo po dito. Kaya nag-aaral tayo ng salita ng Diyos kasi tayo nandito. Tama po ba? So, similar to their experience here, we have people now. Meron na tayo Diyan pa lang, prove na may tao Tignan mo yung ilang, string instrument. 12. Diba? Proof yan na merong tao dito sa church. Alam nga namang 12 yan, pero ano lang pala yan, ang tawag dito? Collection. Collection ni Ninong Kais. Diba? So, hindi ganon. Merong mga may-ari niyan. So, okay po. So, similar to their experience here, we have people now, not few, as well as who is in need of ministering in that of the Word. So, kailangan natin ng Word of God. Kailangan po natin. Tayo po dito, kailangan natin salita ng Diyos at magpapatuloy lang po tayo. So, kinomentan ko lang yung sabi dito na great multitude and of the chief women, not a few. So, meron talaga ding mga nawiwin, meron mga nasisave. I would to God, mga kapatid, kung merong mga influential na tao na masave. Okay? Na masave talaga. Sa Word of God. Sa Gospel. Okay? May mga mawin tayo na mga may influential na tao, glory to God. Pero ang kaligtasan, lagi natin sabihin, wala sa kanila. Nasa Panginoong Jesus. Okay? Tayo po yung papatuloy. Verse number 5. But the Jews, yan na, ganito yung sa mga okay? But the Jews which believed not, move with envy,
and took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out of the people. Remember, nasa Thessalonica pa rin tayo. So yung mga Hudyo na hindi naniwala, ay sadya namang ganun na lamang yung kanilang inggit. Okay? Ano po ba ang envy sa Tagalog? Hindi lang inggit eh. Inggit lang po ba ang envy? Okay? Basta, they are filled with envy, mga kapatid, at nangkuha sila ng mga tao na lewd fellows na baser sort. Ibig sabihin lang ng Biblia, mga kapatid, ito yung mga tao na ano lang, talagang magugulo. Nagtipon sila at talagang kinos nila yung city on an uproar. Inassault pa yung bahay ni Jason. So, supposedly, or dito po, makikita natin, believer yan si Jason. And sought to bring them out to the people. So, yun po, no? Look at these Jews. Kung gaano sila kainggit, mga kapatid. No wonder, in Romans chapter 11, verse 28, they are called the enemies of the gospel. Ang tawag po sa kanila ni Paul, enemies of the gospel. As concerning the gospel, they are enemies. Okay? Kaaway, bakit? Kasi hindi nila sinasang-ayunan yung atin pong gospel, mga kapatid. But we know that the promise of God is sure. May pangako siya para sa mga Hudyo. At tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. Kahit pa hindi matapat yung tao. Kasi ang Diyos matapat. But during our time, kung sabihin nila, ligtas sila dahil Hudyo sila, no way. Salvation is through Christ. No man cometh unto the Father but by Jesus Christ. Kapag sabi nila, ay, hindi. Galing kami kay Abraham, hindi ka pa rin maliligtas dyan. The gospel, though our message is peace and reconciliation, di ba? Pinag-aralan natin, meron tayong ministry of reconciliation. At peace, yan naman ang ministry natin. Di man tayo nakikipag-away. Okay? Yan yung ministry natin. Pero remember, hindi lahat mapiplease ng mensahe na dala-dala natin. Kahit gaano ka-peaceful pa yung offer natin sa kanila, not everybody will like it. Some will be pissed. Some will not be grateful. Talagang magalit pa. At mainggit pa. At manggulo pa talaga. So, but the grace in our gospel, okay, look at Romans 12. Iwanan nyo muna yung text natin saglit. Romans chapter 12, verse 21. As a reminder to everyone, Romans chapter 12, verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. So during our time, hindi po tayo pinaparesback ng Diyos. Hindi tayo pinapabawi ng Diyos. Okay? So, we should give in, but ang isik lang natin lagi, peace. Okay? Kasi gusto natin masave ang mga tao. Kahit gaano tayo kagalit sa isang tao, ang isik pa rin natin, salvation niya. Kaligtasan niya. So kung hindi mo siya kayang patawarin, huwag ka na lang magsalita. Para hindi ka makapagsalita ng masakit. Tama? So mas mainam. Para sometime na kapag nagkita ulit tayo, nagkita ulit kayo, makakausap mo siya. Kasi wala kang tinatanim sa puso mo eh. Tama? Hindi yung pag kinausap mo, nagpa-plastikan lang pala kayo dalawa. Tama? Bakit? Kasi may laman yung ano natin. May sama ka ng loob. So, yung grace natin mga kapatid, yung tinuturo natin, yung gospel natin, grace yan. So, may laman yan na peace. Yun yung atin. Kaya nga si Paul, di ba sa mga writing niya, grace and peace, grace and peace, grace and peace. Okay. So, tuloy po tayo. Verse number 6 sa chapter 17 pa rin. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down are come hither also. So, yan po yung epekto ng gospel nung time nila Paul. Yan po yung reputasyon ni Pablo at yung kanyang mga kasama. Isipin mo, sinabihan siya na ito yung mga tao na nagbaliktad ng mundo. These are the people that have turned the world upside down. Tapos sasabihin nyo ang King James Bible, archaic o luma na.
Hanggang ngayon ba naririnig nyo yung term na turn the world upside down? Kahit sa TV po, di ba? Sa King James galing yun eh. Di ba? I mean, sasabihin nila, yung King James Bible daw, luma na, archaic na, mga kapatid, you just don't know. Maraming terms na ang sanlibutan ginagamit ngayon galing sa King James Bible. Kagaya niyan. Turn the world upside down. Now, punta mo tayo sa 2 Corinthians chapter 6. Yan, yung talata. 2 Corinthians chapter 6, verse 8 to 10. 2 Corinthians chapter 6, verse 8 to 10. By honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened and not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Yan po tayo sa pangaral natin kay Kristo Jesus. Marahil, pag tinignan tayo na ibang tao, walang-wala tayo. Pero kay Kristo, kompleto tayo. Mayaman tayo kay Kristo Jesus. Kaya lang, mga kapatid, minsan, no, parang gusto Lord, yung kayamanan namin dyan sa langit, pwede mo bang i-advance? Minsan, Lord, alam naman namin, mayaman kami dyan sa taas eh. Alam naman namin, ginto dyan eh. Alam naman namin, precious stones dyan. Pwede bang i-advance? Pero mga kapatid, ito yung buhay eh. Kung ano lang meron tayo dito, let us be there with content. Now, if the world sees us poor, kung nakita tayo na sanlibutan, hindi tayo ganun, hindi tayo mayaman, wala tayong mga magagarang ari-arian, eh so what? So what? Diba? Everything goes to dust. Pero yung ating riches kay Kristo, it will never go to dust. Hindi maagaw sa yun. Walang moth at walang mga kahit na ano that could rust na kayang gawing kalawang yung ating kayamanan kay Kristo Jesus. Okay? So as we go through this as we journey through the land singing as I go. Habang nandito pa tayo sa lupa na ito, talagang meron pong tinatawag na pagtitiis. Okay? Kasi mayaman ka naman talaga doon sa taas. Kapiling ng Diyos. Ngayon lang, nagkukunwari lang tayo mahirap. So, mas maganda yung mahirap ka ngayon at sa susunod, mayaman tayo. Kaya mukha kang mayaman ngayon, pero hindi naman pala. Diba? So, mga kapatid, we are still rejoicing. Kung ano man pong meron tayo sa buhay na ito, let us be singing, let us be praising. Parang point lang dito mga kapatid sa aking binasa, ito yung testimony ni Paul, by honor, dishonor, by evil report and good report. Ganun talaga. As deceivers and yet true. Sa tingin ng iba, manloloko tayo, pero alam natin, totoo yung ating pinapangaral. Amen. Balik tayo sa ating text. Ganun kasi nangyari kay Paul. Ang sabi, these are the people who turn upside down yung world. Masama ba yun? Na maraming mga tumungo sa Diyos, maraming mga nakakilala sa Diyos, pero sa iba, tingin nila doon, masama yun. Kasi binabago mo yung sistema. Tama? Pero hindi naman masama. Okay? Now, verse 7 to 9. Verse 7 to 9. Whom Jason hath received, and this all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus. So yun yung inaakusa. Yun yung inaakusa kila Paul. Ano yung inaakusa? Na nangangaral sila na meron pang ibang hari. At ang pangalan nitong hari na to si Jesus. Abay, talaga namang ang tawag dyan treason. Okay? Parang, ito po Andiyan po kayo. Ang presidente natin ngayon, si President Marcos. Approve ka man sa kanya o hindi, siya ang presidente mo. Okay? Pag sinabi mo, hindi, presidente ko si Sara, vice president mo siya. Ngayon, gusto mo siya magpresidente, nasa sa'yo yun. Pero, kung i-claim mo, hindi na yan presidente ko, abay, nagkakamali ka na dun. Kasi, ang katotohanan, yung presidente pa rin ngayon na nakaupo, si Marcos. Approve ka man sa kanya o hindi, siya ang presidente. At ikaw, isa kang citizen. Okay? Now, ang inaakusa kila Paul during this time, they are preaching. Nangangaral daw sila na merong ibang hari maliban kay Caesar. Abay, kung ganun nga naman, talagang pwede silang maakusahan, pwede silang mamatay.
Bakit? Si Caesar yung hari eh. Tapos sabihin mo, may ibang hari. Oh. Yun yung sinasabi nila. Verse number 8. And they troubled the people and the rulers of the city when they heard these things. And when they had taken security of Jason and of the other, they let them go. Now, yung komentary natin. Pilate, si Pilato, naalala niyo po si Pilato? Okay. Have already found no fault in Christ. Mabasa niyo sa John 18:33-38. Wala siyang nakitang kahit na anong mali kay Kristo. Gusto niya nang palayain eh. Tama po ba? Pero doon sa text na to, mababasa natin sa John 18, si Kristo nag-confess na nahari siya. Okay, tignan niyo po. John chapter number 18. Book of John. Chapter 18, verse number 33. Then Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus. So tinawag niya si Jesus. Ito na po yung dinakip na po si Kristo bago siya ipako. And said unto him, Art thou the King of the Jews? So point blank, mga kapatid, tinanong niya si Kristo, ikaw ba yung hari ng mga Hudyo? Ang sagot sa kanya ng Panginoong Jesus, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell thee of me? Ikaw ba talaga nagtasabi nito o yung iba? Okay, ibang tao. Verse 35, sasabi ni Pilate, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done? Tingnan niyo po yung sagot ni Jesus Christ. Verse 36. Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. Pilate saith unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all. So, narinig ni Pilate yung sagot ni Jesus Christ. Narinig niya eh. Narinig niya na, di ba? Pero ba't sabi niya pa rin sa dulo, wala naman ako na tagpo ang pagkakamali sa kanya. I find no fault in him. Bakit? Anong sabi ni Kristo? Ang kingdom niya, not of this world. Saan lang siya magkakaproblema? Kung kinlaim na ni Kristo na nandito na yung kaharian niya, then, magiging guilty talaga siya of treason kay Caesar. Kung sabihin natin ganon. Tama. Kasi nga, ibig sabihin kiniklaim mo, during that time, yung Israel, ang nakasakop sa kanila, Rome. So, Rome ay may jurisdiction sa Israel during this time, at ang king, si Caesar. Ang king noong time na yun, si Caesar. Kung i-claim na ni Jesus Christ na siya yung king of the Jews, okay, right now, nung time na yun na ipapako siya, okay, then masabi may case na talaga ipako siya. Pero wala naman talaga siyang kasalanan eh. Bakit? Ano yung message nila? The kingdom of heaven is at hand. Nakuha niyo po? Nandyan na. Pero kailangan mo na mag-suffer ni Kristo. Hindi niya pa iti-take yung throne. He must first suffer before glory. Okay? Yung glory, yun yung time na mag-uupo na siya bilang hari sa Israel. But not this time. Hindi pa. Kaya po mga kapatid, babalik tayo, Acts 17, yung inaakusa nila na daw sila Pablo ay nagtuturo na may ibang hari, si Jesus Christ, hindi pa rin sila guilty. Bakit? Hindi naman sila nagtuturo na ngayon na eh. But Jesus Christ is king and his kingdom will come. Darating pa lang yun. Nakuha niyo po? So, because the kingdom of Christ is to come, and his kingship, yung pagiging hari niya, in that kingdom that was to come, ay paparating pa lamang mga kapatid. Paul is not wrong to preach the kingship of Christ. Tingnan niyo po, 1 Timothy 6, an example kung paano pine-present ni Apostle Paul yung pagkahari ni Kristo Jesus. 1 Timothy chapter 6 verse 15. Ang sabi ng Bible ito po. 1 Timothy chapter 6 verse 15. Which in his times
He shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. There's nothing wrong on preaching that. Amen. Bakit? Kasi totoo naman yun eh. And one day, that kingdom will come. Now, better be sure on that kingdom that was to come kung kanino kang side. Kasi pag dumating yung kingdom come na yan, and you are not on the Lord's side, then you are on the losing side. Di ba? May mga inawit tayo, I am on the winning side. Di ba? Because you are on the Lord's side. Oh. At the same time, hindi siya nagko-commit ng treason against Caesar. Bakit? Hindi naman nag-usurp ng kingdom ngayon si Kristo. Okay? This is where, ito po, pakinggan nyo, the Catholic Church and other denomination of Christianity falls. Dito sila nahuhulog. Bakit? They are entangling themselves with the affairs of this life. Nakikialam sila sa gobyerno, nakikialam sila sa takbo ng politika, advancing the so-called kingdom of God on earth. When the true kingdom of God on earth is still yet to come. And what we have now is the church, which is His body, hid in God, the mystery. Anong point ng preacher sa sinasabi mo na yan? Kaya maraming mga simbahan, masasabi mo rin na corrupt, kasi nangingialam sa political system ng world. Okay? When, mga kapatid, this world is not our home is above, at yung kingdom na sinasabi ni Jesus Christ is yet to come. At hindi tayo yung magiging hari doon siya. Marami ngayon, mga churches, gusto nilang maghari-harian sa lupa. Marami ngayon, mga churches, mga leader ng mga simbahan, they want to usurp the throne. Batid, kaibigan, hindi pa yan ngayon. Kapag umupo si Kristo sa kanyang trono sa Jerusalem, magtatalaga siya ng mga governor, mga mayor. Kaso, heavenly people ka eh. Kung ipadala ka man dito sa lupa, pwede naman. Oh, but primarily, ang body of Christ, heavenly places ang ating lugar. Okay? Kaya marami mga ministry, mga kapatid, marami mga ministry, no? Marami mga simbahan. Abalang-abala kung paano ayusin ang mundo. Gusto nilang ayusin yung magulong mundo na to. Ba't nila gustong gawin yun? Kasi sa tingin nila, ito na yun eh. Ito na yun. Wala ka nang inihintay na mas maganda pa dito, mga kapatid. May awit niya, the best is yet to come. Kung ito na yung new heaven, new earth, nakaka-depress naman. Ito na yun. Yung kakurakot na gantong sistema ng buong mundo, ito na yun. Nakaka-depress. But if we know the truth na hindi pa ito yun, actually, we are living in a present evil world. At dahil ganito pa yung sistema ngayon, mga kapatid, we could hope in God one day. Wala naman na kami dito. We will be delivered from this present evil world. Oh. Pero mga kapatid, huwag tayong magkamali sa ating priority. Hindi tayo nag-a-advance ng kingdom dito sa lupa. We are not advancing the kingdom. Bakit po? Hindi pa yun dumarating eh. At hindi natin pinapabilis yung pagdating noon. May ministry tayo ngayon para ma-save yung mga tao. 'Di ba? Yan, to make all men see what is the fellowship of the mystery. So don't be wag tayong makalimot sa atin pong responsibilidad. Hindi tayo nandito para baguhin ang gobyerno. Bakit? Hindi mo kaya. Huwag mo nang subukan. Marami nang sumubok na matay para sa bayan. Okay? Pero, don't forget to preach the gospel. Preach na natin ebanghelyo. Kung masave yan sila, glory to God. Kaya lang, kung a little bit of history, kung pag-aaral natin history ha, dyan sa Europe, kaya nag-away-away yung mga dyan eh. Kasi yung mga protestante, may mga bansa na naging protestante.
Kila Martin Luther sa Scotland, sa Germany, naging mga protestante yung mga bansa na yan kasi nilalabanan nila yung Vatican. Kasi nandoon naman yung Pope. So naniwala sila, dito ang gobyerno ng Diyos, mga ganyan. So kahit magpatayan na para sa pananampalataya ay ginagawa. Okay? So tayo po mga kapatid, Ministry of Reconciliation of Peace. Okay? So balik po tayo sa ating text, Acts chapter 17. So nakita po natin yon how they were accused, kung paano sila inakusahan, at ang inaakusa sa kanila, nagtuturo daw sila na may iba pang hari. Okay. Now in verse number 10, and the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. So, dahil doon sa threat, meron na namang banta na sila ipapatayin. Yun naman talaga yung gusto ng mga Jew na puno ng inggit. Sila po ay nag-transfer. Kabilang bayan lang. Kabilang bayan, Berea. At saan na naman sila pumunta? Synagogue of the Jews. That is his manner. Now, doon sa verse 11 and 12, we will see there yung pananampalataya, faith, fervency, frequency, and fidelity. O, may outline na, di ba? Ng mga Bereans. Bakit? Saan yung faith nila doon? They receive, verse 11, the word with all, they receive the word. So, nandun yung faith nila. Tinanggap nila yung salita. With all readiness of mind. Nakita mo dun yung fervency, kung gaano sila kasigasig. Ready sila na makinig. Okay? Ganun po ba tayo? Pag tayo po ba nakinig, merong readiness of mind? Or readiness to sleep? Magkaiba yon. So, and search, tignan nyo po yung attitude nila, search the scriptures daily. Yun yung frequency. Ilang beses silang nagsasaliksik ng scripture? Daily, mga kapatid. No? Araw-araw. And whether those things were so. They check the fidelity kung talaga bang nasa Word of God. O, di ba? May outline na. Doon. Okay. Therefore, many of them believed, also of honorable women, which were Greeks, and of men, not a few. So nakikita natin doon sa talata na yon, yung mga bagay na yon, na nung nagpunta si Paul doon sa Berea, nakakita siya ng mga tao na sadya namang mausisa pagdating sa salita ng Diyos. At hindi po masama na maging mausisa sa salita ng Diyos. Pag may tinuro si preacher, pag may tinuro sa atin, nasa Bible ba yon? Pakicheck mo nga. At kung nasa Bible ba, naka-rightly divide kaya yun? Okay? Kasi pwedeng namang nasa Bible, pero Judas hung himself. Do likewise. Mahirap yan. Mahirap yung, di ba? Hindi naman pala para sa'yo. Okay? So, kailangan alam natin yung mga bagay po na yan. Now, in verse 13, ito na. But when the Jews of Thessalonica, o di ba, dun sila nanggaling, umalis sila kasi may plano na dun eh, had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also and stirred up the people. The same Jews, yung parehas na mga Hudyo, na inggit, cause trouble in Thessalonica, have all the time in the world. Isipin mo, nilayasan na sila ni Pablo doon. O, sige, iwanan ko na kayo dyan. Alis na siya. Punta na sa next na bayan. Abay, sinundan pa rin siya. Tama. Sinundan pa rin siya. Bakit? Itong mga tao na to, they have all the time in the world to disrupt the Word of God, the work of God. At may mga tao po talaga na ganyan. Di ba? Minsan kung magpo-post ka na medyo triggering yung post mo, magko-comment yung mga yan. At pag nag-comment, di yan masisiyahan, hahabulin ka kahit nasaan ka. May ganun talaga eh. Oh. Pero tingnan nyo, Proverbs 27:4. Bakit? Huwag mong i-underestimate yung kapangyarihan ng inggit. Proverbs 27 verse number 4. Proverbs chapter 27 verse number 4. Ang sabi ng Bible, wrath is cruel and anger is outrageous. But who is able to stand before envy? Ba? Ibig sabihin, sinasabi lang ng Proverbs sa atin, puot, galit, malala na. Pero mas malala pala yung envy. Okay? But who is able to stand? At ito yung mga tao na yan. Parang ano yun, no? Halimbawa lang, no? Dito si Paul nagtuturo siya sa San Isidro, sa Subic. Tapos, napunta yung mga Jew dito,
tas gusto siyang patayin. So, pulis siya, punta siya Olongapo. Hinabol pa rin hanggang doon. Talagang hindi masisiyahan. Kaya po, ito na nangyari, verse 14. Alam na nila na talagang walang intention tong mga tao na to kundi manakit. Yan talaga gusto nilang gawin. So, wala na silang ibang choice. Hindi na sila pwede maglipat bayan na lang. Hindi na. Talagang sasakay na siya ng barko para malayo-layo na yung mapupuntahan niya. Okay? Kaya pagdating mo ng verse 14, and then immediately, the brethren sent away Paul to go as it were to the sea. Okay? Wala na sigurong pamasahe yung mga Jew na yon papuntang dagat. So, di na nila masundan. But, yun na yung point, yun na yung gusto nilang gawin, yung mga brethren, punta na, Paul, sige na, sakay ka na ng bangka. But Silas and Timotheus abode there still. Now, these Jews would not be stopped. So, Paul needed to go far elsewhere. So, kailangan niya pumunta ng malayo. And that is to Athens. Verse number 15. And they that conducted Paul brought him unto Athens. And receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed. So, saan na tayo mga kapatid? So, balik tayo sa ating mapa muna bago tayo magpatuloy. Okay, yan na. Nakita niyo po yung nangyari mga kapatid, ito na. Dahil dito, yung mga Jew dyan, sinundan siya hanggang dito. Sabi ng mga brethren, Paul, di ka na safe. Kailangan mo na talagang pumunta ng bangka, sumakay ka na at punta na siya dito. So, yung lipat bayan dito, ito malayo-layo na mga kapatid. Parang, ito sa akin lang, hindi accurate, pero para lang may idea kayo. So, syempre, madali lang naman talaga sundan yung pag sa Olongapo lang pumunta. Diba? Tumakas ka, punta ka Olongapo, madali ka lang halapin. Pero pag pumunta kang Bicol, aba, malayo-layo na yun. Medyo gagamit ka na ng maraming gas doon. Okay, so ganun na ginawa niya. Punta na siya dito sa Athens. Though, isang masa lang naman ang lupa yan. Kung makikita niyo po, dire-diretso. Pero pag nilakad mo yan by land, aba, mahaba-haba yan. At yung mga marites na yon at yung mga inggitera na yon, di na nila kayang puntahan yan. Okay, too much na. Hanggang doon lang, kalapit bayan, kaya pa. Pero yung Bicol na yan eh. Wag na lang. Di ba? So, yan na po. Okay, balik tayo doon sa Acts 17. Now, nasa na tayo? Okay? Ayun. So, nandito na tayo sa Athens. Now, okay, verse 16 to 17. Now, while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. So, nababagbag siya yung espiritu niya. Nakikita niya kasi yung mga tao. Masambat pa rin sa Diyos-Diyosan. Talagang, alam mo yun, hindi siya mapakali. Okay, salamat. Salamat, brother. So, hindi mapakali si Paul. Yung kanyang spirit was stirred in him. And I know, sa mga nag-try na mag-street preaching, you have that feeling as well. Kung minsan. Kapag nakikita mo yung mga tao, parang walang pake sa salita ng Diyos. Parang naano ka rin eh. Bakit ba wala kayong pakialam? Bakit ba gusto nyo mapahamak? Parang ganun eh. Verse number 17, therefore, disputed he in the synagogue with the Jews, as his manner was, and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him. Even in this idol-worshipping city, inote ko lang po sa inyo, may sinagog pa rin. Tama? Ibig sabihin, may mga Hudyo pa din doon. That's why, this shows the widespread footprint of the Jews in that time. Kaya sa Acts 2:5, cross reference lang, Acts chapter 2 verse 5, nasabi ito ng Bible. Tingnan niyo po. Acts chapter 2 verse number 5. Ito yung sabi ng Bible. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Imagine, ibig sabihin, nung simula pa lang, doon pa lang sa Book of Acts sa umpisa, ang dami ng Hudyo, nakakalat na pala sila sa buo. Nakakalat na talaga sila. Kaya kahit pumunta si Paul sa Athens, may synagogue. Sipin mo, nandoon na yung templo ni Athena, ni Zeus. Pagpunta niya doon, meron pa rin sinagoga. Ibig sabihin, talagang kalat po yung mga Hudyo. Okay? Kalat talaga sila. Now, sa verse number 18 to 21,
Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him. And some said, "What will this babbler say?" Others, "Some he seemeth to be setter forth of strange gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection. And they took him and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine whereof thou speakest is? For thou bringest certain strange things to our ears. We would know therefore what these things mean. For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else, but either to tell or to hear some new thing. Mga kapatid, yung mensahe ni Apostle Paul is met with resistance. Ibig sabihin, may mga kumukontra. At ang kumontra doon sa Athens, mga philosophers. Okay? Paul warned about this issue in Colossians 2:8. Sabi niya, beware, lest any man spoil you in philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So, meron ng warning si Apostle Paul about this philosophy na bumabalot sa sanlibutan as early as during that time. Meron na po talaga. But the majority of the thinking world, for the record, leans toward philosophy to describe life and everything in existence. So at sa ating pong mundo ang nagpapaliwanag, mga yan, meron niyang mga degree sa philosophy, meron niyang mga influence ni Plato, ni Aristotle, ni Socrates, yan yung mga tao na yan. But ang gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, our gospel will not fold against any philosophy of men. Ibig sabihin, hindi aatras yung gospel kahit gaano kataas ang pinag-aralan ng isang tao sa kahit anong uri ng universidad sa buong mundo. The gospel will not fold. The gospel is not, hindi takot ang gospel kahit ano pang alam mo. Kasi ito ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 25. Listen to this very carefully, brethren. This is your gospel, and I hope you appreciate your gospel. 1 Corinthians 1:18. For the preaching of the cross, listen, yan ba yung preaching natin? Yes, is unto them that perish foolishness. Okay? Kailangan maging, ka doon? Maging, matanggap mo yon. Sa world, sa kanila na mga di naniniwala, sa kanila na mapapahamak, foolishness yung ating preaching. Kamangmangan lang talaga. But unto us which are saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Had not God made foolish the wisdom of this world? Look at that. Grabe. Mga kapatid, ganyan katapang ang statement ng Bible against sa kataniluhan ng tao. Ang sabi po ng Word of God sa wisdom of this world, ginawa lang kamangmangan ng Diyos yan. For after that, verse 21, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Verse number 22, for the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom, but we preach Christ crucified. Unto the Jews, sa mga Hudyo, katitisuran, stumbling block, and unto the Greeks, foolishness. But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. That's why our gospel, hindi niya aatrasan kahit sinong tao. Kaya walang kahit sinong tao ang hindi dapat natin bahaginan ng gospel. Yes, minsan nai-intimidate tayo sa iba. Tama? Saan tayo na-intimidate? Kapag magdodornaking tayo halimbawa, ang sinesiran natin yung mga madaling pasukin, yung mga walang bakod. Pero yung mga malalaking bahay, wag na natin yan sira. Naku, ang hirap. Nakakahiya pumatok dyan. Diba? Ganun yung mindset natin. But we should be, ang karoon tayo ng mindset shift, mga kapatid.
that not because they are powerful in this world that they are saved. Hindi dahil makapangyarihan sila, hindi dahil matalino sila, hindi dahil marami silang ari-arian na sila'y pupunta ng langit. Mga kapatid, sabi ng Biblia, the wisdom of this world is foolishness with God. Kahit ano pa palang talino ng tao, kahit nasasampa siya sa lipunan, kahit gaano siya kataas, yung katalinuhan niya, yung wisdom of man na yan, foolishness with God yan. Amen. Nandiyan po kayo? That's your Bible. That's the Word of God. Tama? Mahirap tanggapin. Bakit? Kasi nakakabilib naman talaga yung mga tao na magagaling mga tao na matatalino. Pero sa Diyos, nothing. Wala yun. Bakit? Dahil doon nga, nabubulag sila, akala nila okay sila But in fact, they need the gospel. As much as we need the gospel tayo, alam naman natin, kailangan talaga natin gospel, di ba? Pero sila, kailangan din naman nila. They also need that. But, compared to Christ, foolishness. But we should understand that, mga kapatid, na yung dala-dala nating mensahe, tandaan niyo po ito, hindi niya aatrasan kahit sino. Sino lang atras? Tayo. Tama. Pero yung mensahe natin, hindi yan aatras. Ibig sabihin, parang ganito lang yung sinasabi ko po. Kahit Mormon siya, kahit saksi siya, kaya yung gospel i-penetrate yung tao na yun. Tayo lang yung nangangamba minsan kasi, ay, aral na yan, dami ng alam yan. Ganun naman talaga Mahirap naman talaga mag-win ng tao sa katotohanan Kung madali lang masave talaga yung kahit sino, edi ang dami na natin sana. Hindi talaga madali, mahirap. Pero rewarding yun, mga kapatid, in the end. Amen. Christ is superior and of much importance than anything man could ever conceive of. Kahit ano pang maisip ng tao, mas greater ang ating Panginoong Jesus. Okay, balik tayo. Malapit na po tayo matapos. Amen. Okay, Diba, sabi ko sa inyo, pag nag-preach po tayo, 1 hour lang, 52 minutes pa lang. Acts 17, now, in verse number, saan na? Parang bilis na. Tama ba? Ayun. Verse 22 na po tayo. Okay. Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things, ye are too superstitious. Kagaya po ni Apostle Paul, dapat po tayo maging handa na ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo sa kahit sino. To all men. Sabi niya sa Romans 1:15, He is ready to preach the gospel to you at Rome also. In 1 Corinthians chapter 9 verse 22, puntahan ko, di ko sa ulo. 1 Corinthians chapter 9 verse number 22, ang sabi niya, To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. Yan ang heartbeat ni Apostle Paul. Kahit ano pa siya, babahagi na niya ng Ebanghelyo yan. Amen. Di siya natakot, Muslim man yan, anumang uri ng tao yan, talagang sasagupain niya yan. Colossians chapter 1 verse 28. Colossians chapter 1 verse number 28. Tignan niyo po yung ministry natin ha. Ito ang sabi ng Bible. Colossians 1:28. Whom we preach, sino yung pinipreach natin? Christ. Warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon na huwag tumingin sa tao at sa kung sino siya para lamang sharean natin siya. Pag nakita natin, tinatansya kasi natin kaya ko ba itong sharean? Di ko to kaya. Mga talino to. Kaya ko ba itong sharean? Marami tong alam Baka debatihin ako. Mga kapatid, kaya po tayo nag-aaral ng Word of God. Para saan to? For what cause? So that, when tayo po ay nag-share ng gospel, pag tayo ay nagbabagi salita ng Diyos, itong mga pinag-aaralan natin, nababangko mo yan. Pag yan ang lumabas sa pag-uusap nyo, may nabasa ako sa Acts yata yun, ganto-ganto. Alam mo, i-explain. Hindi naman yan ang sinasabi ng Bible. Tignan mo, alam ko kung nasaan yan. Acts, ganto yan. Basahin nga natin kung yan ang sinasabi. Kasi, ang evangelism po kailangan matalo in a practical sense
matalo mo yung stronghold niya eh. Kailangan bumagsak yun eh. Kung nagtitiwala siya kay Maria, dapat ma-prove mo na hindi si Maria ang Savior. Kung nagtitiwala sa religion niya, dapat ma-prove mo na yung religion niya is not the way, the truth, and the life. So, it requires, mga kapatid, skill din on our part na sa ating mastery ng Word of God, ma-present natin yung gospel sa kanila na umuwi tayo na at least, hindi man siya naniwala, pero nabigyan mo siya ng pag-iisipan. Eh yung iba, diba? Pag sinira natin, baka isipin nila, na naman mga alam yung mga yun. Diba? Ganun pa yung sabihin. To the poor or rich, to the ignorant or wise, to the weak or powerful, to the simple and sophisticated, to the agnostic or religious, we are to preach the gospel. Diba? Maging sino man siya. Okay? Maging sino man sila. Kailangan natin ipangaral yung gospel sa kanila. Tama po. Minsan nabibigyan tayo opportunity lang. Madalas nating opportunity sa patay, no? Parang wala na kasi silang choice. Patay na eh. So, parang, sige, mag-share kayo, okay lang. Pero kahit ganun po, ipangaral natin ang katotohanan ni Kristo. Kahit ang mahirap lang minsan mag-preach, yung alam mong hindi save eh. Tapos magpipreaching ka, ano yung pipreach mo? So, mag-iingat lang, syempre, para hindi ka maka-hurt ng feeling nila. Pero, ma-present mo sa kanila na ang lost mapupunta sa kapahamakan. Pero si Kristo ang solusyon. So, nakita po natin, si Paul, hindi siya nag-back out. Isipin mo, teritoryo ng mga idolatrous people yan. Nandun siya sa Mars Hill. Doon sa burol na pinangalan pa kay Mars o kay Ares, God of War. Okay? But, kahit nandoon siya, hindi niya inatrasan, mga kapatid. Nangaral siya. Okay. Pinangaral niya pa din. Now, yung kanyang mensahe is an example. Yung 22 to 31, masyadong mahaba. Hindi na natin i-deal for the sake of time, mga kapatid. But, verses 22 to 31 is an example kung paano mo i-share yung gospel sa walang idea sa Bible. Ang idea. Meron man, sobrang konti. Pero sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Kaya ang pinresent ni Paul sa kanila, creation. Na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. At yung lumikha ng lahat ng bagay, bato, ginto, graven by art and man's devices? No way! This God who made the world, wag nating isipin na siya ay nililok lang ng ating mga katang-isip. So, then isingit niya, pagdating mo ng verse 31, na nagbigay ng assurance ang Diyos na binangon niya mula sa mga patay si Kristo Jesus. Okay? May kita niyo po doon yon. Kaya po, that is an example kung paano i-preach yung gospel sa walang ka-idea. He appealed to creation and against the prevailing idolatry. He also talks about the judgment of God in righteousness by Jesus Christ. May paghatol kasi na darating eh. Yan minsan na nakakalimutan ng tao that there is a judgment day. At sa ating pagbabahagi ng gospel, include natin yon. There is a judgment day. Pero salamat, bago tayo hatulan ng judge, He became first a Savior who died in our stead, na namatay para sa atin. So, sa panghuli po, ito na, matapos na, praise the Lord. 32 to 34. Iyan yung 3 responses. Namasa ko na to doon sa pag-aaral natin sa Book of John. But yan yung marireceive natin. May iba talaga, pag nangaral ka, kukutsain ka pa. Pagtatawanan ka pa. May mga nagmamak. Yung mga iba naman, curious. Sige nga, pakinggan ko ulit. Sige nga, ano pa ba yan? Meron talagang matanong. At mga kapatid, pag nakakita tayo ng tao na matanong, merong tao na seryosong magtanong, may iba talaga tumatanong lang. Okay, kailangan discerning ka. So, meron talagang ganun. Pero ang ating joy, may mga maniniwala. Brethren, this is our joy and crown of rejoicing. Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ? 1 Thessalonians 2:19. Kapag yung mga tao na naniwala sa atin pong pinapangaral ay naging miyembro ng katawan ni Kristo, makikita natin sila isang araw sa pagparito ni Kristo Jesus. That will be a glad reunion day. Amen. So let us live a life for the gospel. Mga kapatid, tayo po'y mag-pray. Lord, salamat ngayong gabi. Thank you for your word. Salamat sa pagsama niyo po sa amin, sa salita mo. Patuloy niyo po kaming hamunin, O Diyos, na
Sa kabila ng ang buhay po, mahirap, maraming problema, marami rin po kaming personal things, issues sa buhay namin. Lord, let us not forget na meron po kaming responsibilidad to preach the gospel. And Father, patuloy niyo pong paghusayin, patuloy niyo pong linangin ito pong mga kaalaman namin sa salita mo upang magamit namin, Panginoon, hindi po para magmayabang, kundi para po makapag-akay ng mga kaluluwa sa iyong paanan. Ama, sa iyo po lahat ng kaluwalhatian sa lahat naming gagawin. Nawa makita si Kristo sa lahat po ng ito. Maraming salamat po. Be to you all the glory and praise tonight. In Christ's name we pray. Amen and amen.